Magandang araw sa inyo. Kumusta kayo mga kakambing at sa mga mag-uumpisa pa lang na magkambing? Siyempre, kapag mag-aalaga kayo ng kambing, ang target nyo siyempre ay kumita at makabenta. So, bago kayo kumita o makabenta, alamin nyo muna yung iba't ibang klase ng buyer ng mga kambing. So, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ang iba't ibang klase ng buyer ng kambing. Tara! Ang una siyempre ay yung mga buyers na ang hinahanap nila ay pangkatay. Ayan, pwede mo silang bigyan ng mga native na kambing. Pwede rin namang upgraded kung gusto nila. Medyo may presyo nga lang ng konti kaysa sa native dahil mas mabigat yon. Yan, katulad dito. Di ba? So, pwede siyang pangkatay, pwede pang alaga. Pero kung pangkatay ang gagawin, mas mapapagastos sila. Ngayon, magkano yung budget na kakailanganin nila? From 3,500, yan, hanggang 5,000, hanggang 7,000, hanggang 10,000. Depende sa laki ng kambing na ibibigay mo sa kanila. Sunod na klase ng buyer ay yung naghahanap ng mga pang-alaga. Gaya ko dati, nung hinanap ko si Walter, ay naghanap na ako ng may lahing kambing. Nabili ko siya sa halagang 20,000. Pero kung ikaw naman ay mag-uumpisa pa lang sa pagkakambing, ay pwede kang mag-start sa 2,500 hanggang 5,000, hanggang 7,000, hanggang 10,000. At kung gusto mo naman na mag-upgrade na ng lahi, ay mag-uumpisa ka na sa 15, 20, 35, 50k, depende sa lahi ng kambing na iyong gusto. Ayan, meron tayong separate topic tungkol doon kung bakit umaabot ng ganon kamamahal ang mga kambing na binibili. Pero yan ay depende sa kalidad at depende sa lahi ng kambing na binibili mo. So yung klase na buyer na hanap na pang-alaga, depende pa yan. Ang kategory niyan ay kung beginner, intermediate o yung talagang sanay ng magkambing. So doon mo madidetermine kung ano yung presyo na may bigay mo sa kanila at kung gaano sila kadaling kausap. Kadalasan ay pagka ang beginner na magkakambing ay hindi nag-research, mahirap kausap, 'di ba? Pero pag medyo sila ay mga nag-aral muna ng pagkakambing bago sila mamili, ay 'yon, medyo maayos-ayos sila kausap. Ang mga pinakamahirap na kausap ay yung barat, syempre. Pero 'yon, kasama 'yon sa pagnenegosyo ng pagkakambing. Isa pang klase ng buyer ng ating mga kambing ay yung syempre naghahanap ng pampadugo. Ayan, usually ang hinahanap nila ay yung maliliit na kambing at yung hindi gaanong kamahalan. So nag-start yun sa 2,500 o 1,500, simula 1,500 hanggang 2,500 hanggang 5,000. Ayan, ang hinahanap nila kadalasan ay yun lamang pamulutan lamang kasi pinapadugo sa mga ginagawang bahay o ginagawa nilang kung ano man na mga construction. Ayan. So hindi ako familiar masyado sa ganun na sistema kung paano yung paniniwalang ganun. Pero may mga bumibili sa akin ng manok or kambing na ginagamit sa pampadugo. So yun, isa sa mga klase ng buyer ay naghahanap ng pampadugo. Siyempre meron din tayong mga pet lovers. Ayan, yung mga buyers natin na pet lovers, ginagawa nilang kambing ay pambahay. Ayan, sinasama nila sa bahay. Parang tinitreat nila na parang aso. Tinitreat nila na parang pets ito. Opo, may mga gumagawa talaga niyan at marami yon. Mga pet lovers natin na kasamahan sa industriya ng pagkakambing at syempre meron mga nag-aalaga rin ng aso at pusa na isinasama nila yung mga kambing. So yun, maging open tayo. Meron talaga mga buyers na ganon. So bigyan nyo sila ng recommend ko siguro Anglo-Nubians. Yan, malalambing. Mga Anglo-Nubians, di ba? Yung brown, ayan, si Denim Black, si Undas, yan, kalalambing na mga yan. Yan, bagay na bagay yan sa mga pet lovers natin. So nagre-range naman yan sa mga 5k hanggang 15 hanggang 20. Depende sa ganda ng lahi. And last but not the least sa ating listahan. Siyempre hindi mo wala yung mga scammer. Maging open na tayo sa ganyan. Meron talaga sa industry ng pagkakambing na minsan tayo nahahaluan ng mga scammer kung saan gusto nila na kambing na bili na halagang 250 pesos, 500 pesos. Pero pag gusto na lang hingin at ikaw pa magdi-deliver, binigay mo na, ikaw pa magdi-deliver yan. Mag-ingat kayo pag nagbabayad ng mga scammer, madalas ay sila ay may peking pera. Okay? Kaya maging mapanuri. Kung gusto nyo makaiwas sa mga ganito, ay kayo may pag-transact sa munisipyo or malalapit sa police station. At meron kayong pinipirmahan mga yung parang kontrata na binigay nyo sa kanila in good condition at binayaran nyo ng gantong halaga. So yan, mag-ingat kayo sa mga scammer at syempre huwag kayo may pag-transact sa kalaliman ng gabi.
Ayan, kayo ay laging pumunta sa mga public places. Ayan, preferably talaga munisipyo. Ayan, munisipyo at police station. Yung talaga, hindi talaga mawawala yung mga ganyan. Siyempre, makapanlamang ng kapwa, mag-ingat tayo doon, lalo na sa mga baguhan. Ayan, madalas yan, tatakutin ka o parang lalait-laitin ang mga kambing na ganito, pangit, ganyan. At hanggang sa bumagsak yung presyo, makuha nila. At ibebenta naman nila yon ng mahal na mahal sa ibang mga buyers. Okay, so mag-ingat tayo sa ganon. Tayo ay laging lumaban ng patas. At kaya nga sinishare natin sa inyo mga ganitong information o ganitong mga educational na video ay para magkaroon kayo ng idea sa kung ano mga pwede nyong maranasan sa inyong negosyo ng pagkakambing. Okay, so sana nakatulong ang video na to. Short video sa ngayong linggong ito. At umulan na kanina at tayo nakaranas na ng Agua de Mayo. Okay, so sana safe kayo lahat. At kahit papano ay may natutunan sa aking maikling topic sa araw na ito. Okay, so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali. At meron tayo syempre yung Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. So kita-kits tayo sa mga susunod pa. At kung may gusto kayong topic, comment lang po sa ating comment section. Okay, so marami pong salamat and happy goat racing.